Ang paghahari ng pag-ibig ng Diyos ay malaya at masagana niyang iniaalok sa atin, subalit mahalagang tanggapin din natin ito ng malaya at may pasasalamat sa ating kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod. Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit hindi ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay refusal. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Queenship of Mary o pagiging reyna ng langit at lupa ng ating mahal na ina. Always remember that Queenship of Mary is related to the Kingship of Christ. No? Bilang ina ni Jesus na ating hari, it is right and proper na si Maria ay ituring nating reyna at ito'y dahil kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, yung mga titles ng ating mahal na ina is always in reference to Christ. Dahil kung wala si Kristo, wala rin namang halaga ang ating mahal na inang si Maria. But because of her acceptance of Jesus, nagkaroon ng halaga ng saysay ang lahat-lahat tungkol sa ating mahal na ina. Kaya napakahalagang siya ating ituring na reyna ng langit at lupa, reyna ng buhay natin dahil si Jesus ang ating hari. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang Queenship of Mary na ito. And today, I also celebrate my Day of Baptism na kung saan ay pinagdiriwang kong palagi yung araw na kung saan ako'y bininyagan
at naging ganap na Kristiyano. Kaya kayo rin po sana, celebrate your day of baptism more than your birthday. Dahil ito yung pinakamahalaga, dahil ito yung pagsilang mo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakahalaga ng gospel at itinuturo sa atin ngayon dahil tayong lahat ay invited sa handaan sa kasalan. Laging inihahalin tulad ng Panginoon ang buhay na walang hanggan, ang langit, sa isang kasalan, isang handaan. Kaya nga sinasabi sa Book of Revelation that at the end of the day, magkakaroon ng heavenly wedding, heavenly marriage, at yan ay sa pagitan ni Kristo at ng simbahan, the Lamb and the Church. Kaya nga ang paghahari ng Diyos ay isang kasalan na kung saan we are all invited. Tayong lahat, inaanyayahan. Pero, sabi rito sa gospel, yung mga inanyayahan, ang daming mga excuses. Hindi sila dumalo sa kasalan. Kaya nga, nagalit ang hari, at yung supposedly para sa kanila ay inialok niya para sa lahat. Open for all. At nagdatingan, pero merong napansin yung hari na hindi nakasuot pang kasal. Kaya siya'y ipinalabas, kinaladkad, papalabas, at itinaboy. Makikita natin bakit ganun ang tono, bakit ganun ang nangyari dito. Always remember na yung kaligtasan natin, our salvation is a gift from God. Salvation, redemption, love, lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Yung pagmamahal ay hindi ipinagpipilitan, pero dapat tanggapin ng tama at maayos, accordingly, doon sa taong nag-aalok ng pagmamahal. Tayong lahat mahal ng Diyos Pero sino ang tumatanggi sa kanyang pagmamahal? Hindi naman ang Diyos ang nagre-refuse na mahalin tayo. Tayo madalas yung tumatanggi sa pag-ibig ng Diyos. Kasi we have our own terms. Ang Diyos may pamamaraan kung paano niya tayo mamahalin. Tayo rin, meron tayong gustong pamamaraan kung paano tayo mamahalin ng Diyos. Aba, hindi dapat ganun. Hayaan nating yung pamamaraan ng Diyos ng pagmamahal niya sa atin ang matupad. Kasi madalas, yung gusto natin ay hindi makakatulong at hindi makakabuti sa atin. The way we wanted to be loved. Iba ang pamamaraan ng Diyos ng pagmamahal sa atin. At yun ang kinakailangan nating tanggapin. But sometimes, or there are many times siguro, that we refuse that love because of our own expectation na gusto natin. Kaya nga, mga kapatid, napakahalagang tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos kung paano niya gusto tayong mahalin. At dapat tumugon tayo ng tama at nararapat na sa pag-ibig na yon. Parang pag-aatin ka ng kasalan, dapat nakadamit kang pangkasal. Hindi ka nakadamit pang beach. Kasalan yun Ano ang sinasabi rito? Napakahalaga na tanggapin natin ng tama, ng maayos, yung pagmamahal na yon, yung imbitasyon na yung paanyaya ng Diyos na yon sa atin. Tumugon tayo ng naaayon, tumugon tayo ng nararapat. At tutugon tayo sa pamamagitan ng ating buhay. Ibig sabihin, iayon natin ang buhay natin ayon sa pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, bigyan mo kami ng grasya na maunawaan at tanggapin ang iyong wagas na pag-ibig sa amin, na kami para sa iyo at ang pag-ibig mo'y malaya mong iniaalok para sa aming kaligtasan. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.